Iniwan ako ng asawa ko sa gitna ng bagyo sa madilim na bundok ng Apo matapos kong isuko ang lahat para sa kanya. Habang nanginginig ako sa lamig, nalaman kong ang lalaking minahal ko ay kasama ang sariling kapatid sa isang madugong plano. Isang pagtataksil na wawasak sa aking pagkatao, ngunit digising sa aking natutulog na tapang. Sino nga ba ang totoong pumatay sa aking puso? Hindi na kita kailangan, Celestina. Pabigat ka lang sa bagong buhay na bubuuin namin ni Lorena. Masyado kang naging kampante sa pag-aakalang sapat na ang pagiging mabuting asawa para manatili ako sa tabi mo. Ang boses ni Marcelo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa taluktok ng Mount Apo, ngunit mas matalas pa ito sa kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang mga salitang binitawan niya ay parang isang matalim na balisong na dahan-dahang bumaon sa puso ni Celestina. Tila, hinihiwa ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, nakatayo si Celestina sa gitna ng maputik na daan. Nanginghinig ang mga kamay habang yakap-yakap ang isang makapal na jacket na dala niya para kay Marcelo. Sa loob ng bulsa niyon ay ang titulo ng lupang pag-aari ng kanyang mga magulang sa Bukidnon. Ang huling yaman na mayroon siya, nakapipirma lang niya upang ibenta para lamang mailigtas ang nalulubog na negosyo ng pamilya Salvatierra. Isang sakripisyo ng pag-ibig na binaliktad ng isang malupit na katotohanan. Dahan-dahang nang hina ang kanyang mga tuhod. Ang thermos ng mainit na kape na dala niya ay dumula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa putikan. Lumikha ng isang mahinang tunog habang tumatapon ang likido na tila dugo sa lupang basa. Hindi na naramdaman ni Celestina ang ulan na humahampas sa kanyang muka. Mas matindi ang unos na nagaganap sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang pasakit, isang paalala na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi sa wala. Lumingon siya sa loob ng sasakyan at doon, sa dilim ng backseat, nakita niya ang anino ni Lorena. Ang kanyang hipag na lagi niyang itinuturing na kapatid, ang babaeng palaging humihingi ng tulong sa kanya, ay naroon. Nakatitig sa kanya ng may halong panuluya at tagumpay. Walang awa sa mga mata nito. Tanging ang pagnanais na burahin siya sa mundong ito. Marcelo, please, huwag mong gawin ito. Maayos natin ito, di ba? Ibinigay ko na ang lahat sa inyo. Ang pabulong na pagsamo ni Celestina, halos hindi lumalabas ang tinig dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang tanging sagot ni Marcelo ay ang pag-andar ng makina ng sasakyan. Ang usok mula sa tambutso ay humalo sa fog ng bundok, tila isang madilim na tabing na tuluyang naghiwalay sa kanila. Sa isang mabilis na harurot, iniwan siya ng lalaking pinangakuan siyang sasamahan hanggang sa huling hininga. Iniwan siya sa gitna ng kawalan. Bit-bit ang isang pirasong papel na wala ng saysay at isang pag-ibig na itinapon na parang basura. Habang pinapanood ni Celestina ang papalayong ilaw ng sasakyan, naramdaman niya ang unti-unting pagmamanhid ng kanyang buong katawan. Ang lamig ng Mount Apo ay pumasok sa kanyang mga buto, ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng gubat na tila tumatawa sa kanyang kamangmangan. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang balat, isang paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Bakit sa dami ng paraan para saktan ako, Marcelo? Ang kaluluwa ko pa ang pinili mong tapakan. Hanggang saan aabot ang iyong kataksilan bago ka lamunin ang sarili mong kadiliman? Tumitig si Celestina sa kawalan. Ang kanyang puso ay naging kasing gasgas ng lupang tinatapakan niya. Sa gitna ng dilim at bagyo, ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na lasa ng pagtataksil
at ang malamig na yakap ng gabi. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi kayang patayin ng kahit anong ulan. Mamatay tao! Wala kang utang na loob! Ikaw ang dahilan kung bakit wala na ang anak ko! Ang boses ni Doña Brigida Salvatierra ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng puting silid sa ospital. Bago pa man makasagot si Celestina, naramdaman na niya ang marahas na pagdapo ng palad ng matanda sa kanyang namumutlang pisingi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pag-ikot ng kanyang paningin at ang hapdi ay tila gumuhit hanggang sa kanyang kaloob-looban. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng kalupitan mula sa kanyang binan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay may dalang kamandag na nakakamatay. Nakatitig lamang si Celestina sa kanyang binan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at malalim ang iniisip. Ang kanyang mga kamay ay balot ng mga benda dahil sa mga sugat na nakuha niya sa paggapang pababa sa Mount Apo sa gitna ng bagyo. Habang ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumasakit dahil sa lamig at pagod, ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo, manhid at walang maramdaman. Paano siyang naging mamatay tao? Siya na halos isuko ang sariling buhay para lamang makahanap ng tulong. Siya na iniwan sa gitna ng kawalan ng lalaking ngayon ay sinasabi nilang wala na. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga nurse at ilang pulis na nakatayo sa pintuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga. Sa likod ni Doña Brigida, ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila mga panis na liwanag na pilit na binubulag ang kanyang pagkatao. Ang pamilya Salvatierra ay makapangyarihan sa Davao at sa loob lamang ng ilang oras, ang balita ay kumalat na tila apoy. Ang kanilang kaisa-isang tagapagmana ay pumanaw sa isang trahediya at ang asawa nito ang tanging nakaligtas. Mami, tama na po. Ang mahinang awat ng isang kamag-anak. Ngunit hindi na tinag si Doña Brigida. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang bawat guhit ng kanyang kulubot na balat ay nagpapakita ng matinding poot. Huwag mo akong pigilan. Ang babaeng ito, ang hampas lupang ito mula sa Bukidnon. Siya ang sumumpa sa aking anak. Marcelo left with her and now he's gone. Bakit ikaw ang buhay? Bakit hindi ikaw ang nasa ilalim ng bangin na iyon? Ang bawat tanong ng matanda ay tila isang dagok na pilit na ibinabaon si Celestina sa lupa. Dahan-dahang napatingin si Celestina sa telebisyon na nakasabit sa dingding ng silid. Ang news anchor ay nagsasalita tungkol sa isang tragic accident sa isang liblib na bahagi ng bundok. Ipinakita ang mga larawan ng isang sunog na SUV, ang sasakyang minamaneho ni Marcelo kanina lamang. Ang putik at usok ay naghalo-halo at ang bawat frame ng video ay tila isang kumpirmasyon ng katapusan ng kanyang mundo. Ang sasakyan iyon ang naging libingan ng lalaking naging sentro ng kanyang buhay. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalilipas ay tinalikuran siya ng walang habag. Nahanap na ang mga labi Celestina, ang malamig na tinig na isang investigador na lumapit sa kanyang kama. 2 bangkay ang nakuha namin sa loob ng sasakyan. Sunog na sunog sila, kaya dadaan pa sa DNA testing. Pero ang mga personal na gamit na nahanap sa paligid ay kumpirmadong kay Marcelo at sa kanyang kapatid na si Lorena. Tila huminto ang mundo ni Celestina. 2? Ang akala niya ay nasa Manila si Lorena. Ang alaala ng anino sa backseat kanina ay muling bumalik, mas malinaw at mas masakit. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang simpleng pag-iwan. Ito ay isang planadong pagtakas na nauwi sa madugong wakas. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Bakit si Marcelo at Lorena ang magkasama? At bakit ang pamilya Salvatierra ay tila mas mabilis pang humusga kaysa magluksa? Naramdaman ni Celestina ang pagmamanhid ng kanyang mga daliri habang hinihigpitan niya ang hawak sa puting kumot ng ospital.
Ang init ng sampal ni Doña Brigida ay unti-unti nang nawawala. Ngunit ang bawat salita ng matanda ay nananatiling nakaukit sa kanyang isipan. Siya ang ginagawang bida sa isang kwento ng krimen na wala siyang kinalaman. Siya ang gagawing alay upang protektahan ang pangalan ng mga Salvatierra. Lord, kung ito ang dulo ng aking paghihirap, bakit tila mas mabigat pa ang pasakit na darating? Ang pabulong na tanong ni Celestina sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay nabaon sa ingay ng paligid, sa iyak ng mga tao, at sa hagupit ng ulan sa labas ng bintana. Tumitig siya sa kawalan. Ang kanyang puso ay tila isang wasak na kabaong na pilit na ipinipinid. Hindi pa tapos ang unos. Alam niya sa kanyang sarili, ang pag-akyat niya mula sa putika ng Mount Apo ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Isang laban kung saan siya ay nag-iisa, walang sandata, at pinalilibutan ng mga kaaway na handang lamunin ang kanyang danggal. Kung iyan ang gusto ninyo, Doña Brigida, ang tahimik na panunumpa ni Celestina sa kanyang isipan habang nakatitig sa matanda. Kung ako ang gagawin ninyong kalaban, sisiguraduhin kong hindi ako babagsak nang hindi ninyo naririnig ang katotohanan. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang malaking takot ang nanunuot sa kanyang puso. Paano kung ang katotohanang hinahanap niya ay mas madilim pa sa gabing iniwan siya ni Marcelo? At paano kung ang dalawang bangkay na nahanap sa bangin ay simula lamang ng isang mas malaking kasinungalingan? Huwag mong dungisan ang sahig ng mansyong ito ng iyong mga yapak, Celestina. Tapos na ang oras mo rito. Mula sa sandaling ito, isa ka na lamang estranghero sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Brigida ay umalingaw-ngaw sa malawak na foyer ng mansyon ng mga Salvatierra, kasing talim ng mga kristal na chandelier na nakabitin sa kisame. Hindi pa man lubos na nakakahakbang si Celestina papasok mula sa ospital, ang kanyang mga mata ay agad na sinalubong ng isang tanawing umasak sa natitira niyang lakas. Ang kanyang mga lumang maleta, ang kanyang mga damit na maingat niyang itinupi nitong mga nakaraang taon, at maging ang kanyang mga gamit sa pagguhit ay nakakalat sa sahig, para mga basura na itinapon sa gilid ng kalsada. Dahan-dahang lumapit si Celestina, ang bawat hakbang ay tila isang pagtitiis sa gitna ng matinding panghihina. Ang amoy ng mamahaling floor wax at sariwang bulaklak sa mansyon ay tila naging lason sa kanyang pang-amoy. Tumingala siya at nakita si Doña Brigida na nakatayo sa tuktok ng marangyang hagdanan, suot ang kanyang itim na morning dress na tila isang reynang naghahanda para sa isang libing. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pighati. Tanging ang malamig na determinasyon na burahin ang kahit anong bakas ni Celestina. Ito ang waiver, Celestina. Ang dugtong ng matanda habang dahan-dahang bumababa ng hagdan, hawak ang isang makapal na dokumento. Pirmahan mo ito. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kahit anong ari-arian ni Marcelo. At kapalit nyon, hindi namin itutuloy ang mga demanda laban sa iyo. Isang munting kabayaran para sa buhay ng aking anak na nawala dahil sa iyong kamalasan. Naramdaman ni Celestina ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Doña Brigida ay parang isang marahas na paghila sa kanyang natitirang dignidad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing siya rin ay nawalan, na siya ang biktima rito. Ngunit ang kanyang tinig ay tila nabaon sa ilalim ng bigat ng kanyang nararamdaman. Ang bawat hininga niya ay may dalang hapdi, isang paalala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuturing na kamalasan lamang. Sa isang sulok ng pasilyo, nakita niya si Manang Elena, ang matandang tagapagsilbi na naging tanging kakampi niya sa bahay na ito. Ang mga mata ni Manang Elena ay puno ng luha, ngunit nakayuko lamang ito nang inginig ang mga balikat habang hawak ang isang basahan. Ang takot sa pamilya Salvatierra ay mas malakas kaysa sa kanyang pagnanais na tulungan si Celestina.
Ang katahimikan ni Manang Elena ay tila isang kumpirmasyon ng kalupitan ng mundong ito. Yumuko si Celestina upang pulutin ang isa sa kanyang mga gamit. Doon, sa ilalim ng isang sapatos na may mataas na takong, isang sapatos na pamilyar sa kanya dahil kay Lorena, ay nakita niya ang isang lumang litrato. Ito ang larawan ng kanyang mga magulang sa Bukidnon, ang tanging alaala niya ng isang payak, ngunit masayang buhay. Ang mukha ng kanyang ina sa litrato ay may bakas ng putik mula sa sapatos, tila sinasadyang tapakan at bastusin. Naramdaman ni Celestina ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisngi. Ang sakit ng sampal sa ospital ay wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon habang tinititigan ang nadumihang mukha ng kanyang ina. Dito niya naramdaman ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang pamilyang pinagsilbihan niya, ang asawang minahal niya, at ang tahanang pinahalagahan niya, lahat sila ay naging bahagi ng isang malaking kasinungalingan. Bakit kailangang pati ang mga patay ay idamay ninyo sa inyong galit? Ang mahinang tanong ni Celestina, ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot. Wala silang kinalaman sa inyong kasakiman. Kasakiman? Ang tawa ni Doña Brigida, isang tawang walang kaluluwa. Huwag mong gamitin ang salitang iyan sa akin, Celestina. Ikaw ang pumasok sa pamilyang ito na walang dala kundi ang iyong pahirapan. At aalis ka rito na walang bitbit kundi ang iyong kahihiyan. Pirmahan mo ang waiver o sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng iyong kaarawan. Tumayo ng tuwid si Celestina. Hawak ang litrato ng kanyang mga magulang sa kanyang dibdib. Hindi siya pumirma. Sa halip, tinalikuran niya ang matanda at dahan-dahang nadlakad patungo sa silid nila ni Marcelo sa itaas upang kunin ang natitira pa niyang dignidad. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang pang-akyat sa isang bundok ng tinik. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob ng kanilang silid, napahinto siya. Sa ilalim ng pinto, isang anino ang gumalaw. Ang tindig, ang paraan ng paghinga na naririnig niya sa kabila ng kahoy. Ito ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Isang anino na hindi dapat naroon dahil ang magmamay-ari niyon ay idineklara ng patay sa ilalim ng bangin sa Mount Apo. Bumilis ang tibok ng puso ni Celestina. Ang kanyang kamay ay nangiinig habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang daliri sa pinto. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sino ang nasa loob ng silid ng kanyang pumanaw na asawa? At bakit tila may bulong siyang naririnig? Isang bulong na kasing lamig ng kamatayan. Bakit mo ako pinaglalaruan, Tadana? O sadyang ang mansyong ito ay puno na ng mga multong nilikha ng inyong sariling mga kasalanan? Ang bawat butil ng malamig na kanin na sinusubo ni Celestina ay tila may lasa ng alikabok at pait. Narito siya ngayon, nakaupo sa isang lumang sako ng bigas sa loob ng madilim at masikip na bodega ng mansyon. Dito siya itinapon ni Doña Brigida habang hinihintay ang pag-aayos ng kanyang pag-alis. Isang lugar na malayo sa marangyang silid na dating niyang kinalalagyan. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanya ay ang manipis na sinag ng buwan na pilit na dumadaan sa maliit na bintanang may rehas. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega, lumikha ng isang mahabang guhit ng liwanag sa sahig. Pumasok si Manang Elena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang platong may isang pirasong tuyo at konting kanin. Maingat ang bawat hakbang ng matanda. Tila natatakot na baka ang bawat kilos niya ay maglikha ng ingay na makakarating sa pandinig ng malupit na donya. Iha, kumain ka muna. Ang pabulong na sabi ni Manang Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Inilapag niya ang plato sa harap ni Celestina at dahan-dahang hinaplos ang maduming buhok ng huli. Ang haplos na iyon, bagamat simple, ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Celestina. Salamat, Manang,
Pero bakit niyo pa ito ginagawa? Baka mapahamak lang kayo kapag nalaman ni Doña Brigida na tinutulungan niyo ako. Ang mahinang tugon ni Celestina. Hindi niya magawang tumingin ng diretso sa matanda dahil sa hiya na nararamdaman niya sa kanyang kalagayan. Lumingon muna si Manang Elena sa pintuan bago lalong lumapit kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin, isang bigat na matagal na niyang dinadala. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na halos hindi marinig, ibinigay niya ang babalang bumago sa takbo ng pag-iisip ni Celestina. Huwag kang maniniwala sa nakita mo sa bangin, iha. Huwag kang maniniwala na ang lahat ay isang aksidente lamang. Ang bulong ni Manang Elena. Ang bawat salita ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa tenga ni Celestina. Nakita ko sila noong gabing yun, bago sila umalis. Hindi yun mukha ng mga taong magbabakasyon. May dala silang mga maleta na puno ng pera at ang mga mukha nila ay puno ng takot at kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Celestina. Ano ang ibig ninyong sabihin, Manang? Patay na si Marcelo. Patay na sila ni Lorena. Nakita ng lahat ang sunog na sasakyan. Ang nakita ng lahat ay ang gusto nilang ipakita, iha. Ang dagdag ni Manang Elena bago ito mabilis na tumayo at lumabas ng bodega. Tila may narinig na paparating na yabag ng mga paa. Iniwan niyang tuliro si Celestina. Ang puso ay muling bumilis ang tibok sa gitna ng katahimikan. Dahil sa kuryosidad at takot, hindi na nagawang ubusin ni Celestina ang kanyang pagkain. Sinimula niyang halongkatin ang ilang mga lumang kahon sa sulok ng bodega, mga kahon na balak ng itapon ni Doña Brigida sa susunod na araw. Sa ilalim ng mga lumang dyaryo at basag na florera, nakita niya ang isang gusot na sobreng may tatak ng isang malaking kumpanya ng insurance. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang nilalaman nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang halagang nakasulat doon. 50 milyong piso. Isang life insurance policy sa pangalan ni Marcelo Salvatierra. Ngunit ang tanging beneficiary, ang tanging makakatanggap ng pera kapag nawala ito, ay walang iba, kundi si Doña Brigida. Ang petsa ng dokumento ay 2 linggo lamang bago ang tragedya sa Mount Apo. Naramdaman ni Celestina ang matinding pangangatog ng kanyang tuhod. Ang lahat ng serye ng mga kaganapan ay nagsimulang magtagpi-tagpi sa kanyang isipan. Ang pag-iwan sa kanya sa bundok, ang sunog na sasakyan, ang 2 bangkay na hindi makilala, at ngayon, ang 50 milyong piso na mapupunta sa kamay ng kanyang binan. Isa itong laro. Isang madugong laro kung saan siya ang ginawang taya at ang buhay ng kanyang asawa ang ginawang puhunan. Sino nga ba ang totoong biktima rito? Si Marcelo ba na naghangad ng bagong buhay? O siya na naiwan upang pasanin ang lahat ng kasalanan ng pamilyang ito? At kung totoo ang bulong ni Manang Elena, nasaan ang totoong Marcelo? Buhay nga ba siya? O naging biktima rin siya ng sarili niyang ina? 50 milyong piso para sa buhay ng sariling anak. Ang pabulong na sambit ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ganyan ba kababa ang halaga ng pagmamahal sa mansyong ito? Napatingin si Celestina sa madilim na sulok ng bodega. Tila may nagmamasid sa kanya mula sa anino. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na maging biktima lamang. Kung ang pamilya Salvatierra ay marunong magtago ng lihim, matututo siyang maghukay ng katotohanan, kahit gaano pa ito kadilim. Ngunit paano siya lalaban kung ang bawat sulok ng bahay na ito ay may mga matang nakabantay? At sino ang misteryosong aninong nakita niya sa silid ni Marcelo noong isang gabi? Buhay nga ba ang mga patay? O sadyang ang mansyong ito ay sadyang pinamumugaran na ng mga demonyong nagtatago sa balat ng mga anghel? Magpapapamatay ka ba? Sa gitna ng kalsadang ito, sa gitna ng ganitong bagyo,
Balak mo bang tapusin ang lahat? Ang boses na iyon ay malalim, baritono, at may halong autoridad na pilit bumasag sa hagupit ng ulan. Hindi na nagawang sumagot ni Celestina. Ang kanyang mga paa ay sumuko na sa paglalakad sa madulas na aspalto ng kalsada sa Davao matapos siyang palayasin sa mansyon nang walang kahit isang kusing. Ang tanging bit-bit niya ay ang basang sobre ng insurance at ang nadumihang litrato ng kanyang mga magulang na mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib. Ang tunog ng goma na kumakaskas sa basang aspalto ay pumuno sa katahimikan ng gabi nang biglang huminto ang isang itim na sasakyan ilang pulgada lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Ang nakasisilaw na liwanag ng mga headlight ay tila mga mata ng isang higanteng halimaw na nakatingin sa kanya. Sa sobrang panghihina, dahan-dahang bumigay ang mga tuhod ni Celestina at napaupo siya sa gitna ng kalsada, hinahayaang lamunin ng ulan ang kanyang mga luha. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang lumabas, hawak ang isang malaking itim na payong. Ang bawat hakbang nito sa baha ay lumilika ng maliliit na tilamsik ng tubig, tila isang aninong dahan-dahang lumalapit sa isang sugatang ibon. Nang marating niya si Celestina, itinapat niya ang payong sa babae, sapat upang matigil ang direktang buhos ng ulan sa nanginginig nitong katawan. "You're shivering! Come on, get up! Hindi ligtas dito!" Ang sabi ng lalaki habang inaalok ang kanyang kamay. Tumingala si Celestina. Sa ilalim ng madilim na langit, nakita niya ang isang mukhang hindi pamilyar, ngunit may dalang kakaibang bigat. Ang mga mata nito ay tila nakakakita sa likod ng kanyang mga sugat. Dahan-dahang tinanggap ni Celestina ang kamay ng lalaki. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nanlalamig na diwa. Isinakay siya nito sa loob ng sasakyan, kung saan ang amoy ng mamahaling leather at wood spice ay pansamantalang nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Matapos ang ilang minutong pagmamaneho sa katahimikan, huminto sila sa isang maliit at tahimik na bahay sa labas ng lungsod. Binigyan siya ng lalaki ng isang mainit na tuwalya at isang tasa ng tsaa. Habang nakabalot si Celestina sa makapal na tela, pinanood niya ang lalaki na nakatayo malapit sa bintana, nakatanaw sa dilim. "Kilala kita? Celestina Alondra Vergel, o mas kilala bilang Mrs. Salvatierra." Ang panimula ng lalaki nang hindi lumingon. "Ako si Rafael Santillan. At alam ko kung ano ang ginagawa sa iyo ng pamilyang yon." Nabitawan ni Celestina ang tasa. Ang tunog ng porselana na tumama sa mesa ay tila isang babala. "Paano mo nalaman ang pangalan ko? At bakit mo ako tinutulungan?" Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pait. "Dahil ang pamilya Salvatierra ay may utang din sa akin. Sinira ni Marcelo ang buhay ng kapatid ko, Celestina. Ginawa niya ang ginagawa niya sa iyo ngayon. Ginamit, niloko, at pagkatapos ay itinapon ng parang basura. I spent years watching them grow more powerful while people like us suffer in the shadows." Lumapit si Rafael at umupo sa tapat ni Celestina. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na handang protektahan siya. Ngunit kasabay niyon ay may dala ring pangamba. "Alam ko ang tungkol sa insurance. Alam ko ang tungkol sa Mount Apo. At alam kong hindi aksidente ang pagkamatay ni Marcelo. Kung patay niya ba talaga siya?" Tila huminto ang paghinga ni Celestina. "Ano ang ibig mong sabihin, Rafael? Nakita ng lahat ang sasakyan. Ang mga bangkay ay maaaring palitan. Ngunit ang kasakiman ay lagi nag-iiwan ng bakas." Ang sagot ni Rafael, ang boses ay puno ng determinasyon. "Tinutulungan kita hindi dahil sa awa, kundi dahil ikaw ang susi upang mapabagsak ang imperyong itinayo ni Doña Brigida sa ibabaw ng mga kasinungalingan. I can give you a place to stay, a lawyer, and the protection you need. But you have to promise me one thing.
You won't back down until we find the truth. Naramdaman ni Celestina ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang estranggero sa dilim ang nag-aalok ng tulong na hindi man lang nagawa ng asawang pinagkatiwalaan niya. Ngunit sa mundong ito ng mga Salvatierra, maaari ba siyang magtiwala sa kahit kanino? O si Rafael ay isa ring manlalaro sa isang board game na hindi niya maintindihan? Tumingin si Celestina sa bintana kung saan ang ulan ay tila humuhupa na. Ngunit, ang baha ay nananatili pa rin. Bakit ako magtitiwala sa'yo? What's the catch, Rafael? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. The catch is, once we start this, there's no turning back. You will lose the life you once knew, but you will find the justice you deserve. So, ano ang pipiliin mo, Celestina? Ang manatiling biktima sa putikan? O ang lumaban kasama ko? Iniwan siya ni Rafael na mag-isa sa silid upang makapag-isip. Habang nakaupo si Celestina sa gitna ng katahimikan, hinawakan niya ang basang sobre ng insurance sa kanyang tabi. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang etyo sa loob ng kanyang isipan. Bakit tila mas ligtas ako sa piling ng isang estranghero kaysa sa bahay na tinawag kong tahanan? At kung totoo ang sinasabi niya tungkol kay Marcelo, nasaan ang lalaking naging dahilan ng aking bawat panalangin? Sa labas, ang gabi ay nananatiling madilim, ngunit sa loob ng puso ni Celestina, ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang mapang-anib na uri ng pag-asa. Isang pag-asa na may kasamang galit. Isuot mo ito, Celestina. Ito na lamang ang tanging papel mo sa pamilyang ito. Ang maglingkod sa mga panauhin nakikiramay sa anak kong pinatay mo sa iyong kamalasan. Ang boses ni Doña Brigida ay kasing lamig ng marmol na sahig ng malawak na sala ng mansyon. Inihagis niya sa harap ni Celestina ang isang simpleng itim na uniporme ng katulton, malayo sa mga mamahaling damit na dati nitong isinusuot bilang asawa ni Marcelo. Sa gitna ng marangyang burol na puno ng mapuputing bulaklak at naglalakihang kandila, ang presensya ni Celestina ay tila isang madilim na batik sa isang malinis na papel. Pinilit ni Celestina na huwag manginig ang kanyang mga kamay habang sinusuot ang uniporme sa loob ng maliit na banyo ng mga tauhan. Paglabas niya, ang bango ng mga mamahaling liryo at ang usok ng insenso ay tila sumasakal sa kanyang paghinga. Nakatayo sa gitna ng silid ang isang marangyang kabaong na ginto ang mga ukit, kung saan nakahimlay ang mga labi na sinasabi nilang kay Marcelo. Ngunit para kay Celestina, ang kabaong na iyon ay hindi simbolo ng kamatayan, kundi isang entablado para sa pinakamalaking palabas ng kanyang biyenan. Nagsimulang dumating ang mga panauhin, mga negosyante, politiko, at mga kilalang tao sa Davao. Hawak ang isang tray ng kape at mga biskwit. Dahan-dahang naglakad si Celestina sa pagitan ng mga bisita. Naramdaman niya ang mga mapanuring mata na nakatitig sa kanyang bawat galaw. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na pilit na dumadapo sa kanyang pandinig, may dalang lason at panghuhusga. Yan ba ang asawa? Bakit parang katulong na lang siya ngayon? Ang bulong ng isang matandang babaeng nakaperlas. Balita ko, siya ang dahilan ng aksidente. Siguro ay balak niyang kunin ang lahat ng yaman, pero hindi siya nagtagumpay. Ang sagot naman ng isa pa, habang humihigop ng kape mula sa tray na hawak ni Celestina. Yumuko na lamang si Celestina. Hinahayaang ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang muka. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pighati, ngunit hindi para sa asawang nang iwan sa kanya, kundi para sa sarili niyang buhay na unti-unting winawasak sa harap ng madla. Ang bawat tawa ng mga tao at ang paimbabaw na pakikiramay ni Doña Brigida ay tila isang mabigat na pasanin na pilit siyang ibinabaon sa lupa. Nakita niya si Doña Brigida sa harap ng kabaong, humahagulgol ng walang luha, habang yakap-yakap ng kanyang mga kaibigan.
Ang bawat galaw ng matanda ay tila pinag-aralan. Isang maskara ng pighati na itinago ang isang pusong kasing tigas ng bato. Alam ni Celestina ang katotohanan. Ang matandang ito ay hindi nagdadalamhati para sa anak, kundi para sa 50 milyong piso na malapit na nitong makuha. Sa gitna ng siksik na tao, dumaan si Celestina malapit sa kabaong upang magligpit ng mga gamit. Doon, sa isang sandali ng katahimikan, naramdaman niya ang marahas na pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Isang mabilis na panghininig na tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan niyang inilabas ang telepono at tiningnan ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado ang bumulaga sa kanya. Ang bawat letra sa screen ay tila nagniningas sa dilim ng kanyang kinalalagyan. Maghanda ka, Celestina? Akala mo ba ay tapos na ang lahat? Babalik ako para tapusin ang sinimulan ko at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala ka ng tatakbuhan. Nabitawan ni Celestina ang basyong tasa na hawak niya. Ang tunog ng porselana na nabasag sa sahig ay tila isang hiyaw sa gitna ng bulong ng mga tao. Ang lahat ng mata ay muling napalingon sa kanya, puno ng galit at pagkainis. Ngunit hindi na naramdaman ni Celestina ang hiya. Ang kanyang buong katawan ay naging kasing lamig ng yelo habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang boses na naririnig niya sa kanyang isipan habang binabasa ang mensahe ay hindi boses ng isang estranggero. Ito ang boses na minahal niya, ang boses na huli niyang narinig sa gitna ng bagyo sa Mount Apo. Ang boses ni Marcelo. Tumigas ang anyo ni Celestina habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kung si Marcelo ay nakahimlay sa loob ng gintong kabaong na iyon, sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At kung si Marcelo ay buhay pa, kaninong bangkay ang kasalukuyang pinaglalamayan ng buong lungsod? Napatingin si Celestina kay Doña Brigida, na ngayon ay matalas na nakatingin sa kanya dahil sa pagkabasag ng tasa. Sa mga mata ng matanda, nakita ni Celestina ang isang bahid ng takot na mabilis ding nawala. Isang malaking kasinungalingan ang kasalukuyang ipinagdiriwang sa loob ng mansyong ito, at ang bawat isa sa kanila ay may suot na maskara. Bakit tila mas nakakatakot ang buhay kaysa sa patay? At hanggang kailan kayang panindigan ng pamilya Salvatierra ang isang palabas na dahan-dahan nang nagbabasag? Huminga ka, Celestina. Dito, sa harap ng dagat na ito, walang sinumang makakarinig sa iyong mga buntong hininga, kundi ang hangin lamang. Ang malumanay na tinig ni Rafael ay tila isang haplo sa sugatang kaluluwa ni Celestina. Narito sila ngayon sa isang pribadong bahagi ng dalampasigan sa Samal, malayo sa mapanghusgang mga mata ng Davao at sa madilim na anino ng mansyon ng mga Salvatierra. Ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang ay lumilikha ng isang tila oyayi, isang musikang matagal nang hindi naririnig ni Celestina mula nang pasukin niya ang magulong mundo ng kanyang asawa. Nakaupo si Celestina sa isang malaking troso na inanod sa buhanginan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nantatagpo sa isang madilim na asul na guhit. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na humahalik sa kanyang mga pisingi, tinutuyo ang mga bakas ng luhang kanina lamang ay walang tigil sa pagdaloy. Sa tabi niya, nakatayo si Rafael. Ang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon, tahimik na nagmamasid. Tila isang bantay na handang sumalo sa kanya, sakaling muli siyang mabuwal. Salamat sa pagdadala sa akin dito, Rafael. Ang mahinang sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay halos tangayin ng hangin. Minsan, nakakalimutan ko na ang mundo ay hindi lamang binubuo ng galit at kasinungalingan. Nakakalimutan ko na may ganito pa palang kaganda. Dahan-dahang umupo si Rafael sa tabi niya, sapat ang layo upang hindi siya mabigla. Ngunit sapat ang lapit.
upang maramdaman ni Celestina ang init ng presensya nito. Minsan, kailangan nating lumayo sa ingay upang marinig ang sarili nating tibok ng puso, Celestina. You've been fighting for so long, and it's okay to be tired. It's okay to let someone else hold the umbrella for you. Nilinggon ni Celestina ang lalaki. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga mata ni Rafael ay tila may dalang kakaibang kislap. Isang kislap ng katapatan na matagal na niyang hindi nakikita sa ibang tao. Bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nag-aaksaya ng panahon sa isang babaeng winasak na ang dangal? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata dahil sa bigat ng alaala. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa iyo. I know how it feels to be betrayed by the people you trusted most. And more importantly, I see the strength in you that you haven't realized yet. You're like the pineapples in Bukidnon, tough on the outside, but despite the thorns, there is sweetness and value inside. Napangiti si Celestina, ang unang tunay ng iti na dumaan sa kanyang mga labi sa loob ng mahabang panahon. Naalala ko ang mga bukid sa amin, ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan, at ang gintong kulay ng mga prutas sa ilalim ng sikat ng araw. Iyon ang tanging buhay na gusto ko, Rafael. Isang payak na buhay na walang mga maskara. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang malakas na ihip ng hangin ang nagdulot ng panginginig sa balikat ni Celestina. Bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang mainit na tela na bumalot sa kanyang likuran. Ipinatong ni Rafael ang kanyang itim na jacket sa mga balikat ni Celestina. Ang bango ng pabango ng lalaki, isang halo ng kape at sandalwood, ay agad na pumuno sa kanyang pang-amoy, nagbibigay ng isang uri ng seguridad na hindi niya naramdaman kay Marcelo. Huwag kang magkakasakit, malayo pa ang lalakbayin natin, ang sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging mas malambing. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang nangiinig na kamay ni Celestina na nakapatong sa troso. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang simpleng pagdait ng balat na tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Celestina. Hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, hinayaan niyang ang init ng palad ni Rafael ay magbigay ng lakas sa kanyang nanghihinang kalooban. Sa sandaling iyon, ang takot sa bukas at ang hapdi ng kahapon ay tila pansamantalang naglaho, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na siya ay pinahahalagahan. Tumitig sila sa malayo, magkahawak kamay sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat tibok ng puso ni Celestina ay tila sumasabay sa ritmo ng dagat, masustansya at puno ng pag-asa. Ito ang golden moment na hindi niya inaasahan, isang munting ligaya sa gitna ng isang malaking dusa. Gayunpaman, ang kapayapaan ay tila isang panaginip na madaling maglaho. Ang katahimikan ay binuwag ng biglang pag-ilaw ng screen ng cellphone ni Rafael sa kanyang bulsa. Nang tingnan niya ito, ang kanyang anyo ay agad na nagbago. Ang lambot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalim na tingin. May problema ba? Ang tanong ni Celestina. Bakas ang kaba sa kanyang tinig. Humarap si Rafael sa kanya. Ang kanyang kamay ay nananatiling mahigpit ang hawak sa kamay ni Celestina. Tila ayaw siyang bitawan. Nahanap na ng mga tauhan ko ang sasakyang nakita mo sa Mount Apo. It wasn't just a random car, Celestina. It was registered under a dummy company owned by the Salvatierras. At may mas malalang balita, ang DNA result ng mga bangkay sa bangin. Lumabas na ang resulta. Naramdaman ni Celestina ang mabilis na pagpalo ng kanyang puso laban sa kanyang dibdib. At ano ang sabi? Si Marcelo ba talaga yon? Tumingin si Rafael lang diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Ang isang bangkay ay kay Lorena. Ngunit ang isa pa, ang bangkay na akala ng lahat ay kay Marcelo. Hindi ito kay Marcelo, Celestina.
It belongs to a man who has been missing for years. Isang dating tauhan ni Doña Brigida. Tila huminto ang mundo ni Celestina. Kung hindi si Marcelo ang nasa kabaong, nasaan siya? At sino ang lalaking inilibing sa ilalim ng pangalan ng kanyang asawa? Ang mensaheng natanggap niya sa burol ay hindi lamang isang pananakot. Ito ay isang katotohanang kasalukuyang naglalakad sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muli siyang sunggaban. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay agad na napalitan ng isang malamig na takot. Ang unos ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamalakas na bugso ng hangin ay paparating pa lamang. Mama, ayoko na. Sobrang sakit na ng ginagawa natin kay Celestina. Hindi niya deserve ang ganitong klaseng pagtataksil. Ang boses na yon. Ang boses na dati ay nagbibigay ng init sa bawat gabi ni Celestina ay muling umalingaw-ngaw. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng takot at pagsisisi. Nakatayo si Celestina sa mismong lugar kung saan siya iniwan ni Marcelo sa Mount. Apo ilang gabi na ang nakalilipas. Ang paligid ay balot pa rin ng amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon. Ngunit ang mas masakit ay ang boses na lumalabas mula sa sirang cellphone na kasalukuyang hawak ni Rafael. Natagpuan nila ang telepono na naipit sa pagitan ng mga malalaking ugat ng isang puno. Ilang metro lamang mula sa gilid ng bangin kung saan nahulog ang sasakyan. Ang screen nito ay basag-basag, puno ng tuyong putik. Ngunit tila isang milagro na gumagana pa rin ang speaker nito. Sa bawat salitang lumalabas sa recording, naramdaman ni Celestina ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa braso ni Rafael upang hindi tuluyang mabuwal sa gitna ng matarik na dalistis. Ituloy mo ang plano, Marcelo. Huwag kang maging mahina. Ang boses ni Doña Brigida sa kabilang linya ay kasing talim ng isang latigo. 50 milyong piso ang nakataya rito. Kapag hindi natin nakuha ang insurance na iyon, mawawala ang lahat sa atin. Ang mansyon, ang pangalan, ang lahat. Hahayaan mo bang maghirap tayo dahil lamang sa isang babaeng taga Bukidnon? Pero asawa ko siya, ma. Mahal ko si Celestina. Ang sigaw ni Marcelo, ngunit ang kanyang tinig ay tila isang batang pinapagalitan, walang kapangyarihan at walang paninindigan. Kung mahal mo siya, dapat ay handa kang magsakripisyo para sa kinabukasan nating dalawa ni Lorena. Ang huling sagot ni Brigida bago naputol ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa kahit anong sigaw. Nabitawan ni Celestina ang kanyang hawak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi mapigil. Ang bawat salita ng kanyang asawa, ang pag-amin ng pagmamahal na hinaluan ng kaduwagan, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Minahal niya ang isang lalaking walang lakas ng loob na protektahan siya. Isang lalaking mas piniling maging sulud-sunuran sa isang halimaw kaysa panindigan ang kanilang sumpaan sa harap ng altar. Celestina, ang mahinang tawag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Dahan-dahan niyang inalalayan ang babae at pinaupo sa isang malaking bato. Ang bawat galaw ni Rafael ay maingat, tila natatakot na baka sa isang maling kumpas ay tuluyan ng gumuho ang pagkatao ni Celestina. Hinawakan ni Celestina ang kanyang dibdib. Sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang golden moment na ito ng katotohanan ay hindi nagdala ng kapayapaan, kundi isang mas malalim na sugat. Tumingala siya sa malalaking puno ng Mount Apo. Ang mga dahon nito ay tila sumasabay sa kanyang pighati. Dito sa lugar na ito, kung saan siya halos mamatay sa lamig, nalaman niya na ang lalaking pinagkatiwalaan niya ay naging bahagi ng isang madugong laro. Ang akala ko ay biktima rin siya ni Doña Brigida. Ang pabulong na sabi ni Celestina, ang kanyang mga luha ay muling nagsimulang pumatak sa basang lupa. Pero hindi, pumayag siya. Hinayaan niya akong mag-isa sa dilim para lamang sa pera. Ang boses niyang
Ito ang huling patunay na ang lahat ng aming pinagsamahan ay isang malaking dula lamang. Hindi pa tapos ang lahat, Celestina. Ang sabi ni Rafael habang mahigpit na hawak ang cellphone. Ang recording na ito ang magiging katapusan ni Doña Brigida. Ngunit kailangan nating malaman ang isang bagay. Kung hindi si Marcelo ang nasa bangin, nasaan siya ngayon? Bakit nananatili siyang tago kung nagawa na nilang makuha ang gusto nila? Tumingin si Celestina kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang sakit ay naging galit at ang galit ay naging lakas. Kung buhay pa si Marcelo, Rafael, sisiguraduhin kong sa susunod na marinig ko ang boses niya. Ito ay sa harap ng korte. Hindi na ako ang Celestina na marunong lamang umiyak. Ang boses na nawala sa akin sa loob ng mansyong iyon ay babalik na ngayon. Sa gitna ng masukal na kagubatan ng Mount Apo, isang lihim ang muling nabuksan. Ngunit kasabay niyon ay ang pagkakadiskubre sa isa pang misteryo. Isang pirasong tela na may bahid ng dugo ang nakita ni Rafael malapit sa lugar kung saan nahanap ang cellphone. Ang tela ay galing sa isang puting polo. Ang polong isinuot ni Marcelo noong gabing iyon. Dugo! Ang bulong ni Rafael habang sinusuri ang tela. Kung buhay si Marcelo, hindi siya nakaalis dito nang walang sugat. At may bakas ng mga yapak patungo sa kabilang bahagi ng bundok. Malayo sa kalsada. Saan patungo ang mga yapak na iyon? At sino ang tumulong sa isang sugatang taksil sa gitna ng masukal na gubat? Ang bawat hakbang ni na Celestina at Rafael patungo sa katotohanan ay tila lalong naglalayo sa kanila sa kapayapaan. Buhay siya, Celestina. Ang babaeng iniyakan ng buong Davao at idineklara ng abo ay kasalukuyang humihinga sa loob ng silid na ito. Ang boses ni Rafael ay halos isang bulong na lamang habang nakatayo sila sa harap ng isang makipot at madilim na pasilyo ng isang lihim na klinika sa labas ng lungsod. Ang amoy ng gamot at sanitizer sa lugar na ito ay tila may halong amoy ng pagkabulok. Hindi ng laman, kundi ng moralidad ng mga taong nagpapatakbo nito. Dahan-dahang itinuro ni Rafael ang isang pintong may maliit na salamin kung saan makikita ang isang pasyenteng nakahiga sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga makinang sumusubaybay sa tibok ng puso nito. Nang ilapit ni Celestina ang kanyang mukha sa salamin, naramdaman niya ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong pagkatao. Ang pasyenteng nasa loob ay halos balot ng puting benda ang buong muka at katawan, tila isang mumia na kinuha mula sa kailaliman ng lupa. Ngunit sa kabila ng mga benda, ang hubog ng katawan at ang mga daliri nito na may suot na pamilyar na singsing, isang singsing na regalo ni Doña Brigida noong huling kaarawan ni Lorena, ay hindi maikakaila. Lorena? Ang pabulong na sambit ni Celestina, ang kanyang hininga ay tila nagmula sa kailaliman ng kanyang pighati. Ang kanyang hipag na lagi niyang ipinagdarasal ang kapayapaan ng kaluluwa ay narito, buhay, ngunit nagtatago sa likod ng isang wad na kamatayan. Dinala siya rito ni Doña Brigida noong gabing nahanap ang sasakyan. Ang paliwanag ni Rafael habang nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhing hindi na maitago. Ginamit nila ang bangkay ng isang inosenteng hitchhiker na nakita nila sa daan upang palabasing si Lorena ang namatay. Sinunog nila ang sasakyan upang hindi na makilala ang mga labe. All for the sake of the insurance and to make sure the world sees you as the villain. Naramdaman ni Celestina ang matinding pagkahilo. Isang buhay ng isang inosenteng tao ang kinitil para lamang sa kanilang kasakiman. Ang kabaong na ginto, ang mga bulaklak, ang mga luha ni Doña Brigida sa harap ng media. Ang lahat ng iyon ay isang masining na dula-dulaan na ang layunin ay ibaon siya sa kahihiyan, habang ang pamilya Salvatierra ay nagdiriwang sa kanilang nakamit na yaman. Dahan-dahang pumasok si Celestina sa loob ng silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng heart monitor na tila isang mabagal na palakpak para sa tagumpay ng kanilang kasinungalingan.
Lumapit siya sa gilid ng kama ni Lorena. Ang golden moment na ito ay hindi puno ng galit, Kundi ng isang malalim na pagkahabag sa kinahinatnan ng isang babaeng naghangad ng lahat, ngunit nauwi sa ganitong kalagayan. Ang bawat benda sa mukha ni Lorena ay tila isang sumpa ng langit sa kanyang mga ginawa. Lorena, naririnig mo ba ako? Ang mahinang tanong ni Celestina. Ang kanyang tinig ay nangiinig sa pagitan ng puot at awa. Nasaan si Marcelo? Kung buhay ka, nasaan ang asawa ko? Nasaan ang lalaking naging dahilan kung bakit kaming dalawa ay narito sa ganitong kalagayan? Walang sagot mula sa pasyente, ngunit nakita ni Celestina ang dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Lorena. Ang mga mata nito sa likod ng benda ay tila gustong bumukas, tila may gustong sabihin, ngunit ang boses ay pinitas na ng sarili nitong mga kasalanan. Sa mga sandaling iyon, hindi na nakita ni Celestina si Lorena bilang isang kaaway, kundi bilang isang biktima rin ng sariling ina. Isang babaeng ginamit ang sariling mga anak bilang mga piyesa sa isang board game ng kapangyarihan. Karma is real, Lorena. Ang bulong ni Celestina habang hinahawakan ang malamig na riles ng kama. Ang akala ninyo ay nabaon na ninyo ako sa putika ng Mount Apo. Pero ang totoo, kayo ang dahan-dahang nilalamon ng sarili ninyong mga lihim. Humarap si Celestina kay Rafael na kasalukuyang nagbabantay sa pinto. Kailangan nating ilabas ang katotohanan ito, Rafael. Hindi pwedeng manatiling lihim ang pagkabuhay ni Lorena habang ang isang inosenteng pamilya ay nagluluksa para sa taong ginamit nila bilang kapalit. Hindi pa ito ang tamang panahon, Celestina. Ang babala ni Rafael. Kapag nalaman ni Doña Brigida na alam na natin ang tungkol kay Lorena, Itatago niya ito sa mas malayong lugar o baka tuluyan na niyang patahimikin ang anak niya upang maprotektahan ang sarili. We need to catch them when the insurance money is handed over. That's the only way to destroy them completely. Ngunit bago pa man sila makaalis ng silid, isang hindi inaasahang kaganapan ang nagpabago sa lahat. Ang pintuan ng silid ay biglang bumukas at pumasok ang isang nurse na may dalang mga gamot. Nang makita sila nito, agad itong sumigaw at nagpatakbo ng mga alarma sa buong klinika. May mga intruder! Tawagan ng mga bodyguard ni Doña Brigida! Ang sigaw ng nurse na tila isang hudyat ng paparating na panganib. Celestina, let's go! Now! Ang sigaw ni Rafael habang hinahila ang kamay ng babae. Mabilis silang tumakbo palabas ng klinika. Ramdam ang mga yabag ng mga tauhan ni Doña Brigida na humahabol sa kanila sa dilim ng gabi. Habang sumasakay sa sasakyan ni Rafael, lumingon si Celestina sa bintana ng klinika. Doon, nakita niya ang isang aninong nakatayo malapit sa silid ni Lorena. Isang aninong matangkad, pamilyar ang tindig, at may suot na puting polo na may bahid ng tuyong dugo. Ang aninong yon ay hindi si Doña Brigida. At mas lalong hindi ito isang bodyguard. Marcelo? Ang pabulong na sambit ni Celestina habang humaharurot ang sasakyan ni Rafael palayo. Ang kanyang asawa ay naroon, nanonood sa kanila mula sa dilim. Hindi siya patay. Hindi siya nawawala. Siya ay kasalukuyang nagmamasid, naghihintay, at tila nakikilahok sa sarili nilang pagluluksa. Ang takot na naramdaman ni Celestina kanina ay napalitan ng isang matinding kilabot. Kung buhay si Marcelo at kasama ni Doña Brigida, ano pa ang kayang gawin ng pamilyang ito upang mapanatili ang kanilang mga lihim? Bakit tila bawat hakbang ko patungo sa liwanag ay lalong naglalayo sa akin sa kaligtasan? At hanggang kailan ako tatakbo mula sa mga patay na sadyang ayaw manatili sa loob ng kanilang mga kabaong? Ang perang hawak ninyo, Doña Brigida, ay hindi galing sa pawis ng inyong negosyo. Iyan ay galing sa dugo ng inyong sariling pamilya at sa buhay ng isang inosenteng tao na ginamit ninyong biktima. Ang boses ni Celestina ay hindi nangiyinig. Sa halip,
Ito ay kasing talim ng isang espada na dumaan sa apoy ng pagtitiis. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na conference room ng Salvatierra Holdings, suot ang isang simpleng puting baro, isang malaking kaibahan sa itim na seda at mga brilyanteng suot ng kanyang binan. Sa harap ni Doña Brigida ay ang tseke ng insurance na nagkakahalaga ng 50 milyong piso, ang premyo para sa isang madugong palabas na malapit na sanang magwakas. Tumayo si Doña Brigida. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel bago mabilis na napalitan ng isang mapanirang galit. Anong karapatan mong pumasok dito, Celestina? Guard! Ilabas ang baliw na babaeng ito! Masyado siyang nalulung sa pighati, kaya kung ano-anong imahinasyon ang lumalabas sa kanyang maruming bibig. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Hawak ang isang laptop na nakakabit sa mga speaker ng silid. Hindi imahinasyon ang katotohanan, Donya. Ang katotohanan ay may sariling boses at sa pagkakataong ito, hindi ninyo ito mapapatahimik. Isang pindot sa keyboard ang nagpatahimik sa buong silid. Ang boses ni Marcelo ay umalingaw-ngaw, puno ng takot at pagsisisi, habang nakikipagtalo kay Doña Brigida tungkol sa planong pag-iwan kay Celestina sa Mount Apo. Ang bawat salita ng matanda na naguutos na ituloy ang panloloko ay tila mga sampal na bumabali sa prestihiyo ng pamilya Salvatierra sa harap ng mga abogado at mga kinatawan ng insurance company. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Brigida habang nakahawak sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Isang peke ang recording na yan! Sino maniniwala sa inyo? Isang talunang negosyante at isang babaeng galing sa bundok na walang alam sa batas? Ako, Donya. Ako ang maniniwala sa kanila. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at pumasok si Manang Elena. Nakayuko ang matanda, nanginginig ang mga balikat, ngunit ang kanyang mga hakbang ay puno ng determinasyon. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang lumang itim na notebook, ang kanyang diary kung saan nakatala ang lahat ng mga kaganapan sa loob ng mansyon, kabilang ang gabi kung kailan dinala ang isang sugatang Lorena sa lihim na klinika. Manang Elena, ikaw na pinakain ko sa loob ng 30 taon? Pagtataksilan mo ako? Ang sigaw ni Doña Brigida. Ang kanyang boses ay pumipiyok na sa galit. Hindi ito pagtataksil, Donya. Ito ay pagbabayad ng utang na loob sa katarungan. Ang sagot ni Manang Elena. Ang boses ay matatag na sa gitna ng kanyang mga luha. Pagod na po akong makita ang paghihirap ni Celestina. Pagod na po akong mabuhay sa ilalim ng inyong mga lihim. Isang malakas na hampas sa mesa ang ginawa ni Doña Brigida na naging sanhi ng paglipad ng tseke sa sahig. Kahit anong sabihin ninyo, walang bangkay. Patay si Marcelo. Patay si Lorena. Ang batas ay panig sa akin. Dahan-dahang lumapit si Celestina at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang bangkay sa kabaong ay hindi kay Marcelo. Narito ang resulta ng DNA test na ginawa ni Rafael sa tulong ng mga awtoridad. At ang bangkay sa bangin? Iyon ay ang nawawalang driver ninyo na matagal na ninyong idineklarang nag-awol. Pinatay ninyo siya upang magkaroon ng kapalit sa inyong plano. Ang katahimikan sa silid ay mas naging mabigat. Ang mga kinatawa ng insurance ay mabilis na binawi ang tseke. Ang mga pulis na kanina pa nakatayo sa labas ng pintuan ay pumasok na sa loob. Ang golden moment na ito ay hindi isang tagumpay para kay Celestina, kundi isang mapait na kumpirmasyon ng kasamaan ng taong itinuring niyang pamilya. Hindi! Hindi ito totoo! Kinigipit ninyo ako! Ang sigaw ni Doña Brigida habang pinipilit na lumayo sa mga pulis. Ang kanyang mga brilyante ay tila kumukutitap sa gitna ng kanyang pagbagsak. Isang mabisang paalala na ang yaman ay hindi kayang bilhin ang kapayapaan. Marcelo! Lorena! Nasaan kayo? Tulungan ninyo ako!
Habang pinapangunahan ng mga pulis ang paglabas kay Doña Brigida, napalingon ang matanda kay Celestina. Ang mukha nito ay hindi na Reina, kundi isang baliw na nawala ng lahat. Akala mo ba ay panalo ka na, Celestina? Akala mo ba ay tapos na ito? Ang sumpa ng Salvatierra ay mananatili sa iyo habang buhay. Tumayo si Celestina sa gitna ng nagkagulong silid. Ramdam ang bigat ng bawat salita ni Doña Brigida. Nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahang lumapit si Rafael upang alalayan siya. Ang kanyang puso ay tila isang wasak na lungsod na nagsisimulang magtayo ng mga bagong gusali mula sa mga guho. Tapos na ang dusa, Celestina. Ang pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang gamot sa sugatang diwa ng babae. Ngunit sa kabila ng lahat, isang malaking katanungan ang nananatiling nakasabit sa hangin. Kung si Lorena ay nasa klinika at si Doña Brigida ay nasa kamay na ng batas, nasaan si Marcelo? Ang aninong nakita ni Celestina sa klinika ay tila isang multo na patuloy na nagmamasid sa dilim. Saan nga ba nagtatago ang asawang naging mitsa ng kanyang kamatayan? At kailan siya lilitaw upang hingin ang kanyang bahagi sa trahedyang ito? Ang katarungan ay nakamit na sa papel, ngunit ang kapayapaan ay tila isang mailap na ibon na hindi pa handang lumapag. Dito kalaking lupa, Celestina. Dito mo muling hahanapin ang bawat piraso ng iyong kaluluwang. Ninakaw na mga Salvatierra sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Manang Elena ay tila isang malambot na awit habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa malawak na taniman ng pinya sa Bukidnon. Wala na ang amoy ng lason at dumi ng lungsod. Ang tanging nalalanghap ni Celestina ay ang sariwang halimuyak ng basang lupa, ang tamis ng mga hinog na prutas, at ang lamig ng hamog na dahan-dahang bumababa mula sa mga bundok. Narito siya muli, sa lugar kung saan ang bawat punla ay may dalang pag-asa, malayo sa mga gintong kabaong at mga kasinungalingang nakabalot sa seda. Dahan-dahang lumakad si Celestina sa pagitan ng mga hanay ng mga pananim. Ang kanyang mga paa ay muling nakasayad sa pulang lupa na naging saksi sa kanyang pagkabata. Suot niya ang isang simpleng bestidong bulaklakin. Ang kanyang buhok ay malayang nilalaro ng hangin. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagpapatuloy ng kanyang buhay. Gamit ang bahagi ng kanyang legal na mana na nakuha niya matapos ang mahabang laban sa korte, muli niyang binuhay ang lupain ng kanyang mga magulang. Hindi na siya ang hampaslupang manugang. Siya na ngayon ang may-ari ng sarili niyang tadhana. Salamat sa pagsama sa akin dito, Manang. Ang mahinang sabi ni Celestina habang pinupulot ang isang dakot ng lupa. Hinayaan niyang dulasin ang mga butil nito sa kanyang mga daliri. Tila itinatapon ang bawat alaala ng pait na naranasan niya sa Davao. Dito, pakiramdam ko ay ligtas ako. Pakiramdam ko ay naririnig ko muli ang boses ni nanay at tatay sa bawat ihit ng hangin. Isang golden moment ang namuo nang makita niya ang isang maliit na batang taga-bukid na tumatakbo patungo sa kanya, may dalang isang bungkos ng mga ligaw na bulaklak. Kinuha ito ni Celestina ng may ngiti sa mga labi. Isang ngiting hindi napilit, kundi puno ng pasasalamat. Sa simpleng kilos na iyon, naramdaman niya ang tunay na yaman. Hindi ang 50 milyong piso ng insurance, kundi ang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong brilyante. Sa gitna ng katahimikan ng hapon, ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa malayo ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa bukana ng kanyang resort. Bumaba si Rafael, suot ang isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay may dalang isang uri ng katiwasayan na matagal na ring hinahanap ni Celestina. I knew I'd find you here, ang sabi ni Rafael habang lumalapit. Ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa tuwa
nang makitang muling namumula ang mga pisngi ni Celestina. Bukidnon really suits you, Celestina. You look whole again. I'm trying, Rafael. Araw-araw, pilit kong binubuo ang sarili ko. Ang sagot ni Celestina habang inaanyayahan ang lalaki na maupo sa isang kahoy na bangko sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ano ang balita sa Davao? Kamusta si Doña Brigida? Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang anyo ay naging seryoso. Doña Brigida is currently in a psychiatric facility under heavy guard. Sinasabi ng mga doktor na nawawala na siya sa sarili. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Marcelo at Lorena, humihingi ng tawad sa mga aninong siya rin ang lumikha. Justice has been served, Celestina. The Salvatierra Empire is officially in ruins. Naramdaman ni Celestina ang isang malalim na buntong hininga. Ang pot na dati ay sumasakal sa kanya ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang malungkot na pagtanggap. Ang kasakiman ay sadyang may sariling paraan ng paniningil at si Doña Brigida ay kasalukuyan ng nagbabayad sa loob ng sarili niyang madilim na isipan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, naramdaman ni Celestina ang isang kakaibang tingin mula sa malayo. Isang anino ang nakatayo sa dulo ng taniman ng pinya, nakatanaw sa kanila habang ang araw ay tuluyan ng lumulubog. Ang anyo nito ay matangkad, balot ng isang madilim na jacket at may suot na sombrerong tila pilit itinatago ang mukha. Rafael, nakikita mo ba yon? Ang pabulong na tanong ni Celestina. Ang kaba ay muling gumapang sa kanyang dibdib. Tumingin si Rafael sa direksyong itinuro ni Celestina, ngunit ang anino ay mabilis na naglaho sa pagitan ng matatangkad na dahon ng pinya. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng hangin na humahampas sa mga halaman. Wala na roon, Celestina. Baka isa lang sa mga trabahador. Ang paniniguro ni Rafael, bagamat ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Gayunpaman, nang bumalik si Celestina sa kanyang maliit na kubo ng gabing yon, may nakita siyang isang bagay na nakalagay sa ibabaw ng kanyang unan. Isang maliit na tuyong bulaklak, isang bulaklak na matatagpuan lamang sa Mount Apo, at isang pirasong papel na may nakasulat na 3 salitang tila isang sumpa mula sa kabilang buhay. Patawarin mo ako. Ang sulat kamay ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Marcelo. Nabitawan ni Celestina ang papel. Ang kanyang buong katawan ay naging kasing lamig ng gabi sa Bukidnon. Kung si Marcelo ay buhay at narito, ano ang kanyang pakay? Paghingi ba ng tawad o ang huling pagtatangkang bawiin ang lahat ng kanyang nawala? Ang halimuyak ng Bukidnon na kanina lamang ay nagbibigay ng kapayapaan ay tila naging amoy ng isang paparating na panganib. Bakit tila kahit anong layo ang itakbo ko? Ang anino ng nakaraan ay laging nakahanap ng paraan upang ako ay maabutan. At hanggang kailan ako mabubuhay sa takot na baka sa isang paglingon ko, ang lalaking pumatay sa aking puso ay muling magpapakita. Hindi na ako ang babaeng iniwan mo sa dilim ng Mount Apo, Marcelo. Ang dilim na iyon ang nagturo sa akin kung paano maging sarili kong liwanag. At sa liwanag na iyon, wala ka ng puwang. Ang tinig ni Celestina ay kasing tatag na mga bundok ng Bukidnon na nakapaligid sa kanila. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang maliit na kubo habang ang malamig na simoy ng madaling araw ay humahalik sa kanyang mukha. Sa harap niya, lumitaw mula sa anino ng malalaking puno si Marcelo. Hindi na ito ang makisig at mayabang na tagapagmana ng mga Salvatierra. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila isang ligaw na kaluluwa. Madungis ang suot na puting polo, malalim ang mga mata, at puno ng takot ang bawat galaw. Dahan-dahang lumapit si Marcelo, ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay lumilikha na isang mahinang tunog ng pagkabasag. Tila ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay dahan-dahan ding nadudurog sa ilalim ng kanyang mga paa. Celestina, patawarin mo ako. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako kay Mama. Pero mahal kita, asawa pa rin kita.
Maari nating simulan muli ang lahat dito sa Bukidnon. Iiwan natin ang Davao, iiwan natin ang lahat. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Celestina. Isang tawang puno ng pighati, ngunit may halong paglaya. Asawa? Ang isang asawa ay hindi nag-iiwan sa gitna ng bagyo upang mamatay. Ang isang asawa ay hindi pumapayag na maging alay ang kanyang kaisa-isang mahal sa buhay para sa pera. Marcelo, ang pag-ibig mo ay isang tanikala na pilit akong iginapos sa ilalim ng putik. At sa loob ng maraming taon, hinayaan kong masakal ako niyon dahil akala ko ay iyon ang nararapat sa akin. Lumapit pa si Marcelo, pilit na hinawakan ang kamay ni Celestina, ngunit mabilis itong binawi ng babae. Celestina, please, wala na akong pupuntahan. Lorena is paralyzed. Mama is in the asylum. Ikaw na lang ang mayroon ako. Iyan ang pagkakamali mo, Marcelo. Ang matatag na sagot ni Celestina habang itinuturo ang malawak na taniman sa paligid. Wala ka na sa akin dahil matagal na kitang inilibing sa puso ko noong gabing iyon sa bundok. Ang naririto ngayon ay si Celestina Alondra Vergel, ang anak ng Bukidnon na natutong tumayo ng mag-isa. Hindi ako ang iyong tagapagligtas at hindi rin ako ang iyong biktima. Sa gitna ng kanilang paghaharap, isang maliwanag na ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa mukha ni Marcelo. Mula sa likuran ni Celestina, lumabas si Rafael. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na handang protektahan si Celestina mula sa kahit anong pang-anib. Hindi lumapit si Rafael upang manakit. Nanatili lamang siyang nakatayo sa tabi ni Celestina, sapat upang iparamdam sa asawa nito na ang panahon ng kanilang pananakot ay tapos na. Nakausap ko na ang mga autoridad, Marcelo. Ang malamig na sabi ni Rafael. They are on their way. Hindi ka makakatakas sa kasalanang ginawa ninyo sa Drayboy na ginamit ninyong kapalit sa bangin. It's time to face the truth. Tumingin si Marcelo kay Rafael at pagkatapos ay muling bumaling kay Celestina. Nakita niya sa mga mata ng babae ang isang bagay na mas masakit pa sa galit. Ang kawalan ng pakiramdam. Wala ng luha, wala ng pagsamo. Siya ay naging isang estrangero na lamang sa babaeng dati ay handang mamatay para sa kanya. Sa isang sandali ng panghihina, napaluhod si Marcelo sa pulang lupa. Tinatakpan ang kanyang mukha habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pagsisisi na huli na ang lahat. Isang golden moment ang namuo ng dahan-dahang lumapit si Celestina kay Marcelo, hindi upang yakaping ito, kundi upang ilagay ang kanyang lumang wedding ring sa palad ng lalaki. Ang singsing ay malamig, ngunit ang bawat daliri ni Celestina na dumapo sa palad ni Marcelo ay tila isang formal na pamamaalam. Malaya ka na, Marcelo, at mas higit sa lahat, malaya na ako. Dahan-dahang tumalikod si Celestina at naglakad patungo kay Rafael. Habang ang unang sinag ng araw ay dahan-dahang sumisipot sa likod ng mga bundok, naramdaman ni Celestina ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafael. Isang hawak na hindi nagtatali, kundi nagpapalakas. Isang pag-ibig na walang tanikala, walang dumi, at puno ng respeto. Tayo na sa loob, Celestina. Tapos na ang gabi. Ang bulong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pangako ng isang bagong bukas. Tumingala si Celestina sa langit na unti-unting nagiging kulay lila at ginto. Ramdam niya ang bawat hininga niya na mas magaan na ngayon. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay nagsisimula ng maging peklat, isang panda ng kanyang katapangan at muling pagsilang. Ang pag-ibig na minsang naging kulungan niya ay napalitan na ng isang pag-ibig na nagbibigay sa kanya ng pakpak upang lumipad. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis na papasok sa resort. Ngunit hindi na lumingon si Celestina. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa landas na tatahakin niya kasama ang taong naging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng katiyakan.
Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Dahil sa gitna ng Bukidnon, sa lupang kanyang sinilangan, ang tunay na Celestina ay muli nang nabuhay at sa pagkakataong ito, wala nang sinumang makakapigil sa kanyang paglipad. 2 taon na ang lumipas mula nang huling humagupit ang bagyo sa buhay ni Celestina Alondra Vergel. Ngayon, sa ilalim ng gintong sikat ng araw sa Bukidnon, ang tanging maririnig ay ang masayang tawanan ng mga manggagawa sa kanyang eco-resort at ang banayad na huni ng mga ibon sa itaas na mga puno ng mangga. Wala na ang amoy ng lason ng Davao, wala na ang malamig na hapdi ng Mount Apo. Ang tanging nanatili ay ang halimuyak ng mga namumukadkad na bulaklak at ang sariwang hangin na nagbibigay ng bagong buhay sa kanyang bawat hininga. Nakatayo si Celestina sa itaas ng isang munting burol, nakatanaw sa malawak na lambak na dati ay puno ng talahib, ngunit ngayon ay puno na ng mga pangarap. Ang kanyang resort ay naging kanlungan ng mga taong naghahanap ng katahimikan, isang patunay na ang bawat pagkawasak ay maaaring maging simula ng isang mas matibay na pundasyon. Sa kanyang mga daliri, wala na ang gintong singsing na naging simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Ang tanging suot niya ay ang kanyang katatagan at ang dangal na hinding-hindi na muling mananahaw ng sinuman. Sa loob ng 2 taong yon, dahan-dahang natapos ang lahat ng mga legal na labanan. Si Doña Brigida ay nananatili sa loob ng isang tahimik na silid sa psychiatric facility, kung saan ang tanging kausap niya ay ang sarili niyang anino at ang mga wad na brilyanteng gawa lamang sa plastik. Si Marcelo naman ay kasalukuyang nagbabayad ng kanyang utang sa batas sa loob ng bilangguan. Sa bawat sulat na ipinapadala nito kay Celestina upang humingi ng tawad, tanging katahimikan ang isinasagot ng babae. Hindi dahil sa galit, kundi dahil ang pahina ng kanilang buhay ay matagal na niyang winakasan. Malalim na naman ang iniisip mo, Celestina. Baka malunod ka na sa sarili mong mga alaala. Ang boses ni Rafael ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumapit ang lalaki, dala ang 2 baso ng sariwang juice. Ang presensya ni Rafael ay nananatiling matatag, isang aninong hindi nang iiwan at isang kamay na laging handang sumuporta nang walang hinihinhing kapalit. Sa loob ng 2 taon, naging katuwang niya ito sa bawat pagsubok, hindi bilang isang tagapagligtas, kundi bilang isang kaibigan at kasama sa pagbuo ng bagong mundo. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael. Ang nakangiting sagot ni Celestina habang tinatanggap ang baso. Dati, akala ko ay sa putikan na magtatapos ang kwento ko. Pero look at us now. We're standing on solid ground. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kamay ni Celestina. Ang kanilang mga daliri ay naglapat ng may sapat na init at tiwala. You built this ground, Celestina. I only helped you clear the path. You are the miracle of Bukidnon. Sa sandaling yon, ang langit ay nagpalit ng kulay. Mula sa asul, tungo sa isang maningning na lila at kahel. Isang golden moment na tila iginuhit ng tadhana upang ipagdiwang ang tagumpay ng isang babaeng dumaan sa apoy. Wala ng kaba, wala ng takot sa bawat yapak na maririnig sa labas ng kanyang pinto. Ang bawat tao sa kanyang buhay ngayon ay naroon dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa interes. Huminga ng malalim si Celestina, ninanamnam ang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. Ang katarungan ay hindi lamang nakuha sa loob ng korte. Nakuha niya ito sa sandaling pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok. At nang piliin niyang mahalin ang kanyang sarili nang higit sa kahit sinong lalaki. Ang bagyo ay lumipas na, at ang iniwan nito ay hindi lamang guho, kundi isang matabang lupa kung saan ang tunay na kaligayahan ay malayang tumutubo. Sa ilalim ng malawak na langit ng Bukidnon, si Celestina ay muling naging buo. Isang babaeng malaya, mahalaga, at higit sa lahat, payapa.